Magandang oras po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, at muli ay bumabalik ang inyong banding ko upang ipagpatuloy natin ang ikalabintatlong series ng ating Lands of the Bible. Bago po tayo magsimula, welcome po kayong lahat sa ating palatuntunan at naway abutan kayo ng pagpapala ng ating Panginoong Kristo saan man kayo naroroon. Welcome po sa aking munting library at pagpalain kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon. Tayo po ay sumandaling manalangin sa ating kapagpasimula. Ama naming banal na Diyos, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa amin na kami po ay iyong ingatan sa aming pag-aaral at nawa ay makapulot kami ng mga ilang aralin sa aming buhay upang ito ay aming magamit sa aming paglilingkod sa iyo at maunawaan namin ang iyong salita. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, muli ay welcome kayo sa ating 18th series ng o labing tatlong series ng atin pong Lands of the Bible. So sa ating pagkapasimula mga kapatid, ay narito ating tutunghayan ang ilan sa mga inihanda nating materials at makita natin kung ano ang ating matutunghayan sa atin pong series sa oras pong ito. So bago ko po ituloy ang ating slides ay meron akong nais na ibahagi sa inyo na ito ay wika ni Ibu Batuta na traveling, sabi niya, it leaves you speechless. Tama po yan. Then turns you into a storyteller. Well, ito ang nangyari sa akin nung sa aking mga pagbisita sa maraming mga bansa sa gitnang silangan at gayon din sa Europe ay talagang wala akong masabi. Kung hindi nasisiyahan ka at nagagalak ka sa iyong mga nakikita. At pagkatapos niyan, paglipas ng mga ilang panahon ay nagiging storyteller ka. Siyempre, ibabahagi mo kung ano yung mga nakita mo. So yan po ang sinabi ni Ibo Batuta. So mga kapatid, welcome sa ating pong panibagong series, sa ating pong Sea of Galilee naman, ang ating pag-aaralan ngayon. So, yan ay nasa Northern Israel po at hindi po muna tayo aalis dito at titignan natin ang ilan sa mga ilang mga impormasyon na binanggit sa bagong tipan at alamin natin kung ano ang mayroon dito sa Sea of Galilee na palagi nating binabanggit sa ating mga pag-aaral. So mga kapatid, welcome sa ating panibagong series na ito. At kung makikita ninyo ang Sea of Galilee dito sa northern part ng Israel, ay nag-iisang napakalaking lawa na makikita natin. At ganoon din ay marami siyang mga branches. Kung titingnan ninyo dito sa ating larawan, ay makikita niyo mayroong tinatawag na Yarmouk River, no? Ito ay nasa parte ng Jordan side. At makikita ninyo naman marami pang mga streams, oh. Yung iba, sinasabi sa banal na kasulatan na ang bansang Israel ay maraming streams, valley, no? At marami siyang mga bundok at maraming mga dalisdis ng may mga kapatagan, may kataasan, may mga may mga falls. Now, yan ang description ng northern part of Israel, ganun din ng buong Israel o ng Promised Land. Hindi lang ang Israel ang binabanggit bilang Promised Land, kung hindi ang mga bansang nasa palibot nito. Ang katulad ng Jordan, ang Egypt, ang Cyprus, at ang Turkey. Yan ay mga binanggit na mga banal na lupain. At ganoon din itong Lebanon na siyang meron sigalot sa bansang Israel at ganoon din ang bansang Syria. So, yan mga kapatid, ano, yan ang Sea of Galilee at ito ay napapalibutan ng mga iba't ibang mga lugar dito sa parte ng Galilee. At ito nga ang Capernaum ay siyang kilalang lugar na tinirhan ng ating Panginoong Kristo at itong Magdala ay lugar kung saan ang galing si Mary Magdalene. At dito naman sa Kana ay makikita natin sa banal na kasulatan na ang Panginoong Kristo ay gumawa ng una niyang miracle o ng kanyang unang sign. Ginawa niyang alakang sa magitan ng tubig. At ang Nazareth naman ang kanyang boyhood, ang kanyang lugar na kanyang kinalakihan, no? Sa Bethsaida at ang Capernaum ay binanggit sa Bagong Tipan na kanyang um, sinumpa niya dahil sa kawalan ng kanilang pananampalataya. Ang winika ng Panginoon sa kanila sa Aba ninyo, Capernaum, Bethsaida.
Nangaral sa inyo ang salita ng Diyos at hindi niyo pinakinggan, hindi kayo nagsisi ng inyong mga kasalanan. So yan, napakaraming mga natala dito sa Galilee at ang ating bibigyan ng pansin ay itong Sea of Galilee. Titignan natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa Sea of Galilee. Sa banal na kasulatan, ito ay kilala bilang Bar Tubaria sa wikang Arabic at ito ay lawa ng Galilea. Binansagan din nito ang lawa ng Genesaret at dahil ito ay sa wikang Arabic ay ito ang kanilang pagka-describe. Lawa ng Genesaret, dagat ng Chineret, no? Dagat ng Chinerot, dagat ng Kineret, dagat ng Tiberias sapagkat ang Tiberias ay malapit sa lawa ng Galilee. Lawa ng Tiberias, no? Tubig ng Genesaret at Yam Kineret, no? Ayon sa mga Israelita. So, ito ang isa sa mga tanawin mula sa tulis-tulis na mabatong bangin kung saan matatanaw ang berdeng kapatagan na may ilang modernong kalsada at gusali sa maliit na bahagi ng dagat ng Galilea. So, maraming mga lugar na nakapalibot dito sa Sea of Galilee. At isa sa mga manunulat at isang historiador o isa ring general noong panahon ng mga 66 no, noong panahon ni Nero ay at ganun din ni Vespasian, itong si Josephus ay isang contemporary ng mga Christians noong first century. Sapagkat si Josephus ay lumikha ng dalawang aklat. Yung kanyang sinulat na una ay Jewish Antiquities, na kanyang sinulat na parang Biblia no? Kung tutuusin mo. Dahil katulad ito, sa banal na kasulatan ay pinapaliwanag kung ano ang nangyari. No? At kung titingnan yung aklat na ito ni Josephus ay dinidescribe niya ang lumang tipan. At ganun din na nung panahon na lumitaw ang Panginoong Kristo ay binanggit niya sa kanyang Jewish Antiquities na kanyang aklat na merong mga tinatawag na mga tribes of Christians kung tawagin. Ito'y tumutukoy sa mga Christians na mga follower ng ating Panginoong Kristo. At ganoon din binanggit niya si John the Baptist, no? Binanggit niya ang ilan sa mga personalidad ng banal na kasulatan, si James na kapatid ng Panginoong Kristo, ay binanggit din niya, no? At hindi natala sa kasaysayan kung si Josephus ay nahikayat sa pananampalataya. Ngunit naniniwala siya na ang ating Panginoong Kristo ay um, ay mayroong deity, may kadyusan, no? Itong winika niya, no, isinulat niya na tungkol sa Sea of Galilee. Ang wika niya, kahanga-hanga sa mga katangian nito at sa kagandahan nito. Ito tinutukoy niya ang Sea of Galilee. Salamat sa mayamang lupa. Walang halaman na hindi namumulaklak doon, no? Ito, referring niya sa Sea of Galilee. At ang mga naninirahan ay lumalaki ang lahat. Ibig sabihin, lumalago, no? Umuunlad. At ang mga naninirahan doon ay nananagana sa lahat, no? At ang hangin ay napakalamig na nababagay sa magkakaibang uri ng hayop. So bukod sa mga halaman, pananim at saka mga puno, ay meron ding mga iba't ibang klase ng hayop na naninirahan sapagkat hindi lamang tao ang nangangailangan ng tubig para mabuhay, kundi ganun din ang mga hayop, no? So yan ang description ni Josephus dito sa Sea of Galilee. So tingnan natin ang iba pa mga description ng Sea of Galilee, no? Kung kayo ay manggagaling sa iba't ibang lugar, ay iba-ibang anggulo ang makikita ninyo sapagkat nung kami nasa Capernaum, ay makikita nyo ang buong lawa ng Sea of Galilee. Pero background lamang na bahagya ang makikita ninyo doon sa pinakadulo ng tubig. No, hindi gaano malinaw ang larawan. Kasi nung pumunta kami diyan, medyo merong hamog, no? Kaya hindi gaano namin nakita yung kabilang pangpang, no? May hamog siya eh. Kaya malabo, no? At binanggit ng kasaysayan na ang dagat ng Galilea ay pinapakain ng Ilog Jordan. So ang tubig na nanggagaling dito ay ang Jordan River. Ang tanong, saan naman nanggagaling naman ang Jordan River? Yung tubig niya na nanggagaling doon sa Banayas, doon sa Cesarea Philippi na binabanggit natin nung nakaraan. Na tutungo din tayo diyan at pag-aaralan din natin yan later on. Yung merong doong bukal
o spring na lumalabas ang tubig, no, na ang tubig na nanggagaling dito sa Banayas o sa Cesarea Philippi ay nanggagaling sa Mount Hermon. Yung Mount Hermon ang pinakadulong bahagi ng Israel o ng Northern Israel. At doon nanggagaling ang bukal ng tubig na umaagos pababa, no, papunta sa northern part of Israel hanggang sa central, hanggang sa Dead Sea. So magmula sa Mount Hermon, then patungo sa Banayas, at pinagpatuloy at naglabas ng mga malinis na tubig, at ganun din dumaan sa Jordan River. At ito namang Jordan River naman ay itinulak niya ang tubig papunta dito sa Sea of Galilee. At ganun din nagpatuloy din ang tubig sa magitan ng Jordan River patungo sa Dead Sea. Ang problema sa Dead Sea o sa patay na dagat ay wala nang labasan kung hindi na-stuck na ang tubig doon. Kaya ang kinalabasan, ang Dead Sea ay naging patay na dagat dahil wala na siyang nilabasan na outlet. Hindi katulad ng Sea of Galilee ay binigyan siya ng tubig ng Jordan River, ngunit inilabas pa rin niya ang tubig na nanggagaling sa kanya, pero hindi siya natutuyo. No, nananatili pa rin, may dumarating na tubig mula sa norte at inilalabas ng tubig mapunta sa south. Kaya pag inilabas ng tubig, meron namang papasok. No? Kaya nami-maintain ang tubig dito sa Sea of Galilee. So, ang pag-ulan at ang mga bukal sa hilagang bahagi ay sagana, no? May mga bagyo din, may mga tropical na pagbabago ng panahon, 'di ba? Naalala ninyo ang Panginoong Kristo ay 'di ba, minsan ninabot sila ng bagyo diyan, 'di ba? At ang Panginoong Kristo ay naglakad diyan sa gitna ng Sea of Galilee. So ang Kinneret ay isa sa mga pangalan ng Sea of Galilee. Ang lumang tipan at ang modernong pangalan nito ay 13 milya o 21 kilometer ang haba. At 7 miles naman ay 11 kilometers naman ang lapad. So ganyan ang pagka-describe sa kanya. Sa pinakamalalim na punto nito, ang lawa ay 150 feet ang lalim niya, 45 meters lamang ang lalim. So, hindi natin siguro maano kung gaano kalalim yan, ano? So, malalim dahil kung tutusin mo talagang 150 feet eh. So, bibilang ka ng 150 feet. So, yun ang lalim ng Sea of Galilee. Sinabi ng mga rabbi tungkol dito sa Sea of Galilee ganito: Bagaman lumikha ang Diyos ng 7 dagat, ano? O sa bagay, marami talagang ano yan eh. Ano ba yung mga 7 dagat na yan, ano? Yung Black Sea, ah, Mediterranean Sea, ano pa? Ano mga naaalala nating mga 7 dagat? At yung Caspian Sea, di ba? So meron pang 4 pa, ano? So ano pa ba yung mga maalala ninyong mga sea sa buong mundo? Diba marami? So yung mga binanggit ko lamang ay yung malalapit dito sa Middle East. At Baltic Sea, Caspian Sea, Mediterranean Sea, Sea of Galilee, Philippine Sea, kung meron man, China, South China Sea, at saka ano pa ba? No, marami yan eh. Ngunit pinili niya ito, no? Doon sa 7 dagat na binanggit sa ating panahon ngayon. Pinili ng Diyos ang dagat na ito bilang kanyang natatanging kaluguran. Kita ninyo, merong napaka mahalagang pagtingin ng Diyos sa Sea of Galilee. Tinignan niya ang lugar na ito at binigyan niya ng pansin. Nangigit sa 7 dagat sa buong mundo. Kasi kung titingnan natin sa kalawakan, sa satellite, kapag manggagaling sa satellite ang camera, makikita ninyo ang unang makikitang lugar from the space ay ang Middle East. Makikita ninyo ang forma ng Middle East ay nasa taluktok ng daigdig. Nasa ibabaw ng daigdig ang Middle East. Kaya kapag tumingin ang Diyos galing sa kanyang sa langit na kanyang kaharian, pagtingin niya sa mundo, ay una niya makikita ang bansang Israel, no? Sapagkat yan na nasa tuktok, no, ng ating planeta na nasa space, mamakikita nyo. So yan ang binanggit sa aklat ni Isaiah, nasa taluktok, no, ng daigdig ang lokasyon ng bansang Israel. Kaya nga binansagan ng Israel na apple of God's eye, no? Kanyang mata, no? Kanyang mansana sa kanyang paningin. Ito ay tanawin mula sa isang berde at mabulaklak na dalisdis na tinatanaw ang dagat ng Galilea. Kung kayo ay hindi pa nakarating dito sa Sea of Galilee, ay mamamangha kayo dahil
Kakaiba ang mga tanawin na makikita ninyo. No kayo nasa Capernaum, at nandun din ako sa Nop Ginosar, no? Kung saan makikita yung replica na 1,000 years ago na bangka na sinakyan ng mga fisherman dito sa Capernaum ay na-retrieve nito nung ito ay nag-low tide ang maliit na bahagi ng Sea of Galilee. At nakuha nila yung original na bangka na ginagamit sa pangingisda noong 1,000 years na nakakalipas. Kaya ganyan ang makikita ninyo na maganda yung paligid niya, berde at mayaman sa mga puno, no? So ganyan na nakita ko, napakagandang tanawin na nakaka-relax sa paningin. Meron siyang mga malalayong bundok na makikita sa kabilang baybayin, no? Halos ito nga sinasabi sa Biblia na ang bansang Israel ay punong-puno ng mga bundok. Madalang ang patag diyan, puro mga bulubundukin ang paligid niya. Kaya masusurprise kayo dahil kahit saan kayo tumingin ay matataas na mga lugar ang makikita ninyo. So, ito ay mula sa bundok ng Arbel, no? At ito ay hindi pa ako nakapunta rito sa bundok ng Arbel eh. So, salamat sa bibleplaces.com na nagbigay sa atin ng magandang larawan na ito. So, kasi itong bundok ng Arbel, kung ito ay mapupuntahan ninyo, ay may mga tao kasi na kinuha yung tinatawag na Trail of Jesus na lalakad magmumula sa Capernaum hanggang sa Nazareth. So, ilang araw din yun, mga 1 week na lakad din yun, no? So, then, kung saan sila titigil, doon sila matutulog kasi meron silang dalang tent. So, maraming mga taong gumagawa niyan. So, ang Mount Arbel ay isa sa mga destination ng The Footstep of Jesus, no? O Jesus Trail kung tawagin. So, nagpupunta sila rito sa bundok ng Arbel para tignan kung ano ang makikita nila na tanawin mula sa bundok na ito. At ito ang nakita nila, no? Na lugar na tanawin, makikita nila ang Sea of Galilee sa bandang kanan at napakaganda namang lugar sa bandang kaliwa. So mula sa tuktok ng bundok ng Arbel sa kanlurang bahagi ng dagat ng Galilea, makikita ang buong lawa, ang lungsod ng Tiberias na binanggit din sa mga ebanghelyo na at ang bundok ng Galilea at ang Golan Heights, no? Yan, mga tatlong yan ay binanggit sa banal na kasulatan. Yung Golan Heights ay yan yung tinatawag natin na lugar kung saan ibinigay sa kalating tribo ni Manase, no? Um, so yun ay pinag-aralan natin nung nakaraan. So yan ay isang maaliwalas na araw na makikita ang bundok Hermon, no? Yan makikita nyo din ang bundok ng Hermon kasi nga malapit malapit ang Galilee dito sa Golan Heights. Kaya marami tayong makikitang napakagandang mga lugar pag kayo nandito sa Galilee sapagkat mayaman yan sa mga puno, no, at mga halaman at mga prutas. Ngayon mga kapatid, siguro magtataka kayo kung ano itong nakikita ninyong dalawang larawan na pinag-isa ko kasi ito ay kinuna ko ng larawan nung ako'y nasa taas ng bundok ng Nibo sa parte ng Jordan, no? Itong nakaraang taon. So galing kami sa Egypt sa aking Exodus tour. Then, nung kami nasa Mount Sinai, papakit na kami, papunta na kami ng Nuiba. Sabi nila, yung daw Nuiba ay siyang actual location ng pagtawid ng mga Israelites papunta sa Midian. Ay, yun naman ay ikalawang sapatha yun. Hindi naman yun pinaniniwalaan ng mga Egyptians. So, ang tunay na Mount Sinai ay itong nasa Egypt side, na nasa Egypt na location, hindi sa Saudi Arabia. Kasi sa paniniwala ng mga tao, dalawa daw ang bundok ng Sinai. Isa sa Egypt, isa sa Saudi Arabia. So, paniniwala ng mga Egyptians ay nasa Egypt ang Mount Sinai, wala sa Saudi Arabia. So, kung totoo man ito, ay ito ang dinaanan namin magmula sa Egypt, sa Cairo, patungo sa Suez Canal, then papunta na sa Meira, papunta na ito nga sa lugar kung saan itinaas ni Moises ang kanyang baston at sila ay sinalakay ng mga Amalekites at sila ay nagwagi at hanggang sila ay nakarating dito sa Mount Sinai at then pagkatapos niyan napunta na kami Nuiba at ang pinakadulo ng Egypt boundary between Israel o ng Ilat at saka ng Egypt ay yung Taba.
Pag sinabing Taba, yon ang huling bayan sa pagitan ng Ilat at saka ng Egypt, itong Taba. So, lumabas kami ng Taba at pumasok kami dito sa Ilat. At pagpasok namin sa Ilat, Israel, then tumuloy kami papunta sa sa Jordan Aqaba, sa Jordan side. So, dalawang bansa ang nilagpasan namin. So, yun ang first time kong makarating ng Ilat at matagal ko na rin makapunta ng gusto makarating ng Ilat at yun ay niloob ng Diyos last year na nakita ko ang Ilat at kasi ilang mga bansa ang nagsishare ng Red Sea, no, na tinalwiran ng bansang Israel, ang Egypt, ang Israel, ang Jordan at ang Saudi Arabia. So, apat na bansa ang nagsishare ng Red Sea, no? Apat silang mga bansa. So nung kami nasa Jordan Aqaba na, umakyat na kami papunta ng Petra, no? At bago pagkatapos ng Petra, tumuloy na kami sa Mount Nebo. So itong Mount Nebo, ang sabi ng banal na kasulatan ay dito kinuha ng Diyos si Moises. Dito ipinakita ng Diyos ang lupang pangako sa panahon ni Moises nung edad ng siyang 120 years old. Bagamat may edad na siya, ay winika ng Diyos sa kanya, umakyat ka sa bundok ng Nibo upang ipapakita ko sa iyo ang lugar kung saan ibibigay ko sa lahi ni Israel na siyang kanyang aariin. So ito ang lugar na nakita ko, ang Sea of Galilee dito sa Mount Nebo. Ito ay zoom ko. Malayo yan eh. Kung hindi mo i-zoom yung camera mo, malayo ang malayo. Hindi mo siya gaano makikita kundi blur ang Kaya makita niyo yung background, medyo blur ang ano niya, ang background niya kasi naka-zoom 'yan, no? So parang talagang malapit. Pero kung hindi mo i-zoom 'yan, ay malayo talaga siya, no? Dahil kailangan mong i-zoom para makita mo. So ito yung Sea of Galilee na ikaw ay nakatayo doon sa Mount of Nebo. Kung saan nakatayo si Moises na nakikita niya ang promised land from the north, no, yung Bashan, ito yung tinatawag na Golan Heights sa panahon ng Lumang Tipan, sa panahon ng mga Israelites na sila pumasok dito sa promised land. Magmula sa Bashan o yung tinatawag na Golan Heights, Mount Hermon, pababa, Galilee, tapos Central Israel hanggang sa papunta na ng Jericho, Bethlehem. Makikita ninyo kasi mayroong sign kung saan nakadireksyon yung mga arrow. At ipinapakita doon sa sign kung saan ang location ng mga lugar na iyan. Kaya tabing-tabi sila ng Jordan, ano? Kaya ito ang nakita ko nung ako'y nandoon sa Mount of Nebo, no? Ang Sea of Galilee. So, makikita ninyo pag malayo, hindi gaano maberde, maraming brown kundi mga lupa. Pero kapag nandun na kayo mismo sa lugar ng Galilee, ay napapalibutan ng mga mabiberdeng mga halaman at mga puno. So yan mga kapatid, no, dalawang laramang pinagsama ko, no? Kasi mahirap kunan pagka hindi mo siya makukuha, kailangan pagsamahin mo ang dalawang larawan. So ang Sea of Galilee ay ito ay pinakamababang lawa ng tubig tabang, no? Sa daigdig. Isa sa sa pinakamababang lawa. At ang pangalawang pinakamababang lawa sa buong mundo pagkatapos ng patay na dagat, no? So, yung Dead Sea ang pinakamababa, no? The lowest yung water level sa buong daigdig, napakababa niya. Isang lawa ng tubig alat naman ang Dead Sea at ang Sea of Galilee naman ay tubig tabang kung tawagin, no? So, sa mga antas sa pagitan ng 215 meters or 705 feet, 209 meters naman at 686 feet sa ibaba ng antas ng dagat. So yan ang kanyang sukat. So humigot kumulang na 53 kilometers or 33 miles ang paligid niyan. Mga 21 kilometer, 13 miles ang haba at 13 kilometer at 8.1 miles naman ang lapad. So ang lugar nito ay 166.7 kilometers, 64.4 square miles sa kabuuan nito. At ang maximum na lalim nito ay humigit kumulang na 43 meters or 141 feet. So, kung talagang gugustuhin mong susukatin at aalamin, makukuha nila yan. Kasi hindi naman yan masyadong malawak kung di kayang-kaya nilang gawin yan. Hindi naman gaano kalakihan, no? So, sinaunang 2,000 taon na bangka, no? Diyan nakita yung binanggit ko kanina. 2,000 taon na nakakalipas ay meron silang nakitang tunay na bangka
na ginamit ng mga panahong yan. Ang baybayin ng dagat ng Galilea ay puno ng mga pamayanang Hudyo noong unang panahon ng ating Panginoong Hesukristo. No? Talagang tinitiran talaga ng mga tao yan. Naglayag ang bangkang ito sa dagat Galilea sa panahon ng espesyal na kahalagahan sa kasaysayan. Ang sinaunang bangkang ito ay malamang na isang halimbawa ng mga bangkang binanggit ng mananalaysay na si Flavius Josephus, no? At yan ay ating mababanggit pa muli sa mga susunod pa nating mga palatuntunan na inilarawan ang labanan sa dagat sa bayan ng Migdal na naganap nung dakilang pangihimagsik ng mga Hudyo, no, laban sa mga Romano. Sa panahong ito, iyon ang mga dalampasigan ng dagat ng Galilea ay nagbigay din ng tagpuan para sa mga ginawa ni Jesus at ang kanyang mga alagad, no? Gaya ng sinalaysay sa Bagong Tipan. Makikita natin yung background sa Matthew chapter 7 verse 23 to 27, chapter 14 verses 22 to 25, at saka Luke chapter 5 verse 1 hanggang 7. So ang sinuunang bangkang ito ay makikita natin sa isa sa mga ilang mga exhibit dito sa Yigal Allon Museum. Yan ay napasok namin noong 2018. Makikita nyo doon ang bangkang ito. Ito, nung kami nasa loob ng Yigal Allon Museum, ito ang kanilang nahukay. 2,000 years ago ang bangkang ito na ginamit noong panahon ng ating Panginoong Sukristo. Ito na lamang ang kanilang nahukay o na-revive nila at ito ay inilagay nila sa lugar na ito upang makita nila na ito ay nababad sa Sea of Galilee ng libong mga taon at ito na lamang ang nasurvive, no? Yung pinakailalim. Kung kung alimbawa nagtatanong tayo kung ano ang idea nito, ito na yung idea, no? Ng kanilang bangka na sinakyan nung panahon ng ating Panginoon Kristo. Kung sila man ay 12, ay magkakasya ang 12 diyan o 13, no? So makita ninyo at malaking bangka ang medyo mahaba, no? So yan ang makikita ninyo sa Yigal Allon Museum na binanggit 2,000 taon na ang nakakaraan. So ito yung replika, no, ng bangkang ginamit noong panahon ng ating Panginoon Kristo. Replika yan, ha, hindi yan ang tunay na bangka na ginamit noong panahon ng Panginoon Kristo. Ito yung idea na nagbigay ng idea based dun sa nahukay nilang bangka, no, sa baybayin ng Sea of Galilee. So ganyan kasing laki ang idea ng kanilang bangkang ginamit noong panahon ng ating Panginoon Kristo. Nahukay nila ito noong 1986. Isang kahoy na sisidlan mula sa unang siglo ang natuklasan malapit sa Nop Ginosar, sa hilagang kanlurang baybayin ng Lawa. So tinukoy ng mga pag-aaral ang uri ng kahoy na ginamit dito, no? Pangunahin na cedar or oak ang ginamit na kahoy. So alam natin na ang oak at ang cedar ay laganap dito sa Lebanon, no? Itong cedar of Lebanon ay yan ay mga kahoy at puno na ginamit sa pagtatayo ng templo sa Jerusalem ni Haring Solomon. At napakatibay, hindi yan binubukbok na puno. Kahit na libu-libong mga taon ang lumipas, hindi yan masisira. Mananatiri yang nakatayo, no? Kahit na libo ng mga taon ang malumipas. Talagang yan ang napakagandang uri ng kahoy. Yun namang oak naman ay laganap sa bansang Israel, no? Yung binabansagang oak tree ni Abraham, no? Diyan sa may Beersheba, no? Sa Hebron. Yan ang ano, paboritong puno ni Abraham sapagkat ang oak tree ay talagang malabong na puno at talaga namang napakalaki, no? Yan ang paborito niyang puno. Ang estilo ng construction ni mortise at tenon joints, ang petsa bate sa mga diskarte sa pagtatayo, yung pottery at carbon 14 na pagsubok at sa laki nito ay 26 sa 7 pie o 42 by 8 meters. Sapat na malaki para sa 15 lalaki. So, di ba? Ganyan ang idea nung panahon ng ating Panginoon Kristo. Kung sila ay 13 kasama ang ating Panginoon Kristo, ay perfect itong model na ito. Tamang-tama sa kanila ang bangkang yan. No? 12, pang 13 ang Panginoong Kristo. Di ba? Ang ganda, di ba? Ganyan na ganyan ang picture o idea ng boat na ginamit nung panahon ng ating Panginoong Kristo. So ang larawan sa kanan ay isang muling pagtatayo kung ano ang itsura ng sinaunang bangka.
Ito ay naging dating nakadisplay sa Kibbutz En Geb. Ngayon ay ito na ay dinala na, no, sa Nopginosar para makita ng mga tao. So salamat sa bibleplaces.com na binigyan tayo ng magandang larawan, no? So ang Sea of Galilee ay nakapalibot ang maraming mga bayan. Isa sa mga bayan na ito ay itong Hippos at saka ang Harbor, no? Halos karamihan sa mga paligid ng mga lungsod at mga lugar na ito ay meron silang mga kanya-kanya mga harbor o mga tampalan kung tawagin. Ang Hippos o tinatawag ding Susita ay isang pangunahing lungsod ng Decapolis. Pag sinabing Decapolis, 10 syudad sa panahon ng ating Panginoong Kristo na binanggit noong panahon ng Greek-Roman era dito sa usually most of them are from Jordan side, one in Israel, itong Bet-Shan, at sa Syria naman siguro na 4 kung di ako nagkakamali, no? Yung Damascus, and then isa sa mga tapos usually sa mga sa Jordan marami halos nandun lahat no? So, pag sinabing Decapolis ay 10 cities sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Yung Bet-Shan na nasa Israel side ay nag-iisang member ng Decapolis na binansagang Scotopolis sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Ito ay matatagpuan sa isang bilog na burol na tinatanawang baybayin. So, ang modernong daungan ng Kibbutz En Geb ay makikita sa ibaba nito. Noong unang siglo, hindi bababa sa 16 na daungan ang matatagpuan sa lawa. No? At ang lahat ng mga pamayanan ng lawa ay may sariling daungan, kahit na ito ay napakaliit. No? Dahil nga kinakailangan silang magtayo ng kanilang harbor upang doon nila dalhin yung kanilang mga huli, yung kanilang mga nakuha dito sa lawa, at upang din na sila lumayo, upang yun ang kanilang makain sa kanilang tahanan at nabubuhay sila. Dahil ginawa ng Diyos na maging mayaman ang lawa ng Galilea upang ang mga taong naninirahan dito ay hindi mamatay sa gutom, kung hindi pananahanan ng mga isda habang ang tao ay nabubuhay. So ang papuri sa Diyos, no, ang ibibigay natin diyan sapagkat kahit na maliit na lamang na lawa yan ay maraming mga taong nakikinabang diyan at libu-libo ng mga taon na lumipas na hanggang ngayon ay nandiyan pa rin ang Sea of Galilee. So ang Sea of Galilee ay binanggit binabanggit niya sa wikang Griego, no, na talas Galileis, na ibig sabihin ay of the Sea of the Galilee, no? No, ibig sabihin ay dagat ng Galilea. Tinatawag din itong dagat ng Tiberias na binanggit ni Juan sa kanyang kabanatang 6 talatang 1 at 21:1, at binanggit din ang lawa ng Genesaret sa Ebanghelyo ni Lucas chapter 5 verse 1. At dagat naman ang binanggit ni Matthew sa kanyang chapter 8 verse 24 at verse 32. At ganun din kay Marcos chapter 2 verse 13 at John chapter 6 verse 16 to 17. Ang wika nila patungkol sa Sea of Galilee ay dagat. So ang lumang tipan ay tumutukoy dito bilang dagat ng Chineret. Binanggit yan sa Numbers chapter 34 verse 11 at Joshua chapter 13 verse 27. See? So maging sa lumang tipan, iba ang pangalan ng Sea of Galilee. Chineret pa, no? Hindi pa Galilee. At ang dagat ng Chineret naman ay binanggit sa Joshua chapter 12 verse 3. At dito naman sa aklat ng Apokripa sa unang Makabeyo, chapter 11 verse 67 ay tumutukoy sa dagat bilang tubig ng Genesaret. Excuse me. Sa ngayon ay kilala ito bilang dagat ng Galilea. So lawa ng Kinneret o Lake of Tiberias. Ito ay isang hugis harpa. Harp ang design ng kanyang lawa, no? Yung harp na tinutugtog, no? Na instrumento ng panahon ng ating Panginoon Kristo. Nalawa sa libis ng Jordan dahil sa silangan ng Lower Galilee at Acre Bay sa kanluran lamang ng intersection ng Yarmouk River at ng Jordan River sa silangan at sa ilagan ng kapatagan ng Basyan. So mga kapatid, diyan na muna tayo magtatapos mga kapatid sapagkat ang aking lalamunan ay nakakaramdam ng kati. Ibig sabihin niya, napapagod na. So, mga kapatid, ako ay magpapaalam na at maraming salamat at pagkapatuloy ko ang Sea of Galilee sa ating part 2 sa darating na mga araw at meron pa akong ipapakita sa inyo mga larawan na nakuha ko nung ako ay nandito sa Sea of Galilee. Nandito kami sa gitna, no, ng Sea of Galilee.
at nanggaling kami sa Capernaum, parte rito ang Capernaum. So punta kami sa gitna at dito kami naglibot ng kalating oras. At ayon din sa Biblia, sinasabi sa Ebanghelyo na ating Panginoon Kristo ay lumakad sa kalagitnaan ng Sea of Galilee at dito siya ay pinahinto niya ang unos at sumunod sa kanya. So mga kapatid, no, narito na ang excuse me, ang oras. Ako po ay magpapaalam na at maraming salamat sa lahat at itutuloy natin ang part 2 niyan sa darating ng mga araw at pagpalain kayo ng Diyos saan man kayo naroroon at nawa ay nakapulot tayo ng ilang mga aralin mula sa banal na kasulatan sa aklat ng mga ebanghelyo tungkol sa lawa ng Galilee. So muli ang pagpapala ng Panginoon sumayo sa inyong lahat at sa muling pagkikita mga kapatid. So sumayin niyo ang kanyang pag-ibig ngayon at magpakailan pa man siya nawa at magkita muli tayo sa darating ng mga araw at bye for now and God bless you all.